Hello Romar, at hello po sa lahat ng manonood po ng programang ito. To our billions and billions, ano ba sa'yo? Millions and millions? Trillions. 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 Ano na, sikat alam na natin ng sikat yung trillions. word na trillions eh. No? Let's get it. Masaya akong magsulat, magbahagi, at saka magpasaya. Yun yung tatlong parang mantra ko. Ako, bago pa mapunta sa Filipino Honors, parang napansin ko na into Filipino pop culture ako. Kinokonsume ko ay mas Tagalog, tas sulat ako. So, hindi Pero ko kamusta ka as a speechwriter? In the early days of Pinoy's presidency? Meron ba? So class, anong gusto nyong pagkain sa salo-salo natin? Sabi ko, Sir, baka laureate. Laureate. Yan. Ang iba siguro sa inyo, mga class clowns nung high school at college, no? Meron akong kaibigan na ipapakilala sa inyo. Ito si Mr. Ali Sanggalang, ang co-founder at creative director ng Linya Linya. Ginamit ang kanyang talento sa pagiging witty para eventually makipaglaban at makakreate ng community. Halina't samahan kami dito sa Sensei. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. Magandang araw! Nandito tayo ngayon sa Linya Linya HQ para sa isang episode ng Sensei at kasama natin ang co-founder at ang creative director na walang iba kundi si Mr. Ali Sanggalang. Mag-hi ka sa ating mga billions and billions of viewers Oy. na nakuha ko sa'yo. Okay. Hello Romar, at hello po sa lahat ng manonood po ng programang ito. Magandang araw po sa inyo. Yun. So, to our billions and billions, ano ba sa'yo? Millions and millions? Trillions na Trillions. yun, Alam Trillions. mo na, sikat Alam na natin yung sikat yung word na trillions. trillions eh. No? Let's get into that later. Pero, yun, sa mga kaibigan natin, no, ang suot kong damit ngayon ay nakasulat ay, ano yun, tired and tested na mula sa aking mga kaibigan mula sa Linya Linya. At ang ganda rin ng shirt ni Ali, magpatuloy. Sila ang gumagawa ng itong mga nagsisikatang mga t-shirt na nagsimula once upon a time sa damdamin, etc. But before I go into that, no, may isa akong tanong na once upon a time tinanong din sa akin ni Ali before, no. Ali, kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Hindi Pero nag-breakfast wala ba? Nagkape lang. Nagkape, no. Let's talk about coffee. Wow. How does coffee symbolize an Ali Sanggalang? Uy, grabe. No? Lagi nilalabanan ng puyat. No? Siguro kape. Minsan cool, minsan hot. Wow. Minsan cool, madalas hot. Yan. Paano ka nagiging cool? Pagka ganitong maulan, nagiging cool tayo. Hindi, pero sa pagpapakatotoo, nagiging cool ang isang tao. Yung pagiging hot. Ayun, natural na yan. Natural na. Natural na, nandyan parang na yan. Tingin ka lang, andyan na yan. Hot na yung mga Okay, sige. Siguro gusto kong simulan. Actually, simulan naman natin in terms of yung food, no? Pero, pwede natin simulan na how does a dream begin? Wow, yun. How does a dream begin para sa'yo? And pag-usapan natin, ano yung naging journey mo? Paano ka naging co-founder ng Linya Linya? Saan ka ba nang galing? Where did you work before muna? Or Atenista? Grade school, high school, college ka rin ba? Ateneo? Okay. Anong batch? Wag na. Wag na. 1993 ako nakapasok ng Ateneo. 93. 93 hanggang 2009. 16 years ako sa Ateneo. So, prep to college. Prep hanggang college din. No? Pero kamusta ka? Paano ka? I heard, 'di ba, na you went into as a speechwriter? Kamusta ang experience mo doon as a speechwriter? Anong mga maikukwento mo sa atin about there? Well, una, no, parang kakaiba talaga yung buhay minsan eh. Parang hindi mo rin alam kung saan siya
magto-turn, ano. Wala naman akong kaplano-planong magsulat for government or mapunta sa gobyerno, makapagsulat para sa presidente. Pero doon tayo napunta, no? So, ano lang, gusto ko lang sana nung college ako, natutuhan ko na gusto kong, masaya akong magsulat, magbahagi, at saka magpasaya. Yun yung tatlong parang mantra ko nung pagtas kong mag-aral. So, hinahanap ko kung saan ako mapupunta. Initially, parang advertising sana, copywriting, gamitin ko yung wit ko sa benta ng mga produkto, ganyan. Pero nabigyan ako ng opportunity na mapag-apply dito sa speechwriters group ni Pinoy noon. Naghanap sila ng Tagalog na speechwriter. So this was mga 09? 09. So 2010 na to nung nanalo na siya. Okay. So, kakaiba no? Kasi medyo fond ako of Filipino writing. So, bilang M-Boy, Bilang M-Boy, no? M-Boy, context lang, ito yung Filipino Honor Section ng Ateneo High School. No? Bahagi din ako nun. Wink, wink. Pala. So, unang-unang batch kami ng Filipino Honor Section. Kami yung pioneer. So, tinuruan kaming mas maging, ano nga ang tawag sa atin, di ba? NADSFIL. Yes, nagtataguyod at dalubhasa sa Filipino. So, ako bago pa mapunta sa Filipino Honors, parang napansin ko na into Filipino pop culture ako. Kinokonsume ko ay mas Tagalog, tas sulat ako. So, hindi ko akalain na mapupunta ako dyan. Ngayon, nung napunta ako doon, kumusta yung experience? Ang sinasabi ko, stressful feeling. Stressful feeling. Stressful pero fulfilling. So, stressful feeling. Kasi, hindi biro ring magtrabaho na graduate ko lang. Wala namang tinuruan paano magsulat ng talumpati, no? Pero parang diretso ako sa sabak sa trabaho na sunod-sunod yung speaking engagements. Sabihin na natin na compared sa mga nakasabayan kong mga kaklase, mababa rin yung sahod that time sa gobyerno. Pero umuwi ako ng fulfilled ako eh. Kasi alam kong yung sinusulat ko ay diretsong may impact sa mga Pilipino. Lalo na yung mga binibigay sa aking mga speeches ay kumakausap sa mga bata, kumakausap sa sa youth, pati sa mga nurses, mga BPO employees, mga magsasaka natin, mangingisda, yun yung mga nakakausap. So nakikita ko rin ano yung direktang impact niya sa mga kailangan sabihin ng Pangulo sa ating mamamayan. Ano yung isa sa mga sikat, I think, na speeches ni Pinoy was yung "Kayo ang boss ko." Part ka na nung team nun? Actually, wala pa. Kasi sinabi niya yan nung start pa lang. If I'm not mistaken, sa inauguration niya, o kaya sa una niyang SONA, yun ay nung binubuo pa yung team namin. So, nung panahon na yun, siya lang din at isang writer lang ata, I think. So, pero yun, mga ganong linya, syempre yung naging naman niya, di ba, yung naging thrust niya, yung tuwid na daan. Daang matuwid. So parang yung rhetoric din at yung metaphor na ginagamit namin most of the time ay yung daang matuwid. Parang nung panahon na yan, early 2010s, no? I think there were a lot of people who decided to work in the government, especially mga Atenista, sila Ken Abante, etc. na parang naging kasabayan mo rin nung mga panahon na yan. Saan sa palagay mo naging hugot nitong mga siguro Atenista or yung mga young people noon? Ano yung hugot nila? Bakit sila nag-decide na magtumakbo? Tulad mo, na hindi naman tumakbo pero magsilbi sa gobyerno during that time. Saan yung hugot nun? Siguro kasi yung generation natin, generation namin, nung kakagraduate lang, nanggaling din sa mahabang mga taon ng mired with corruption, no? Maraming issues ng katiwalian din sa gobyerno. So kung tutuusin, ang hirap din, no? Na ma-associate ka bigla bilang bata, young, idealistic minds, and parang wow, magtatrabaho sa gobyerno. Pero siguro nakitaan namin ng pag-asa yung bagong administration na may pangako na gawin ng tuwid yung mga bagay. So parang na-inspire, nagkaroon ng hope. Kung may pagkakataon na makaambag sa kanya-kanya naming mga fields, tingin ko naging inspiration yun. At yung aspiration lang nating mga bata na may
maitulong at may ambag sa gobyerno. And napansin ko talaga nun, Romar, no, nung panahon namin, puro nga mga bata, yung mga nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno. And nakita ko proud na isuot yung mga ID nila. Yeah. Kasi dati daw, tinatago na yung ID. Kasi, talaga? Oo, Kasi parang hindi nahihiya. ganyan. Oo. Pero parang nung panahon na yon, at least nagkaroon ng ganong surge ng mga kabataang gustong magsilbi sa gobyerno. Ito, gusto ko lang try i-connect din na meron bang parang aspect ng pagiging Atenista mo or yung Jesuit, ano ba, yung mga natutuhan mo sa isang Filipino Jesuit Catholic school, yung nag-ambag para mas lumalim yung pagsilbi mo, especially during that early days of Pinoy's presidency? Meron bang ganun, naging aspect? Definitely, no? Parang yan naman ang turo sa Ateneo. Bata pa lang kami. Bata pa lang tayo. Diba, meron na tayong 4 C's ba? 5 C's sa 5 C's. 5 C's sa high school. Na hindi ko na-memorize. Oo, hindi ko na rin memorize. Pero, di ba, nandyan yung mga yan. No? Yung pagiging person for others. So parang medyo, nakainom na tayo ng blue. For 16 years. Oo, ng magic blue juice na Yes. yan na ang hirap din na sabi nga pag namulat ka, hindi ka na muling pipigit. So parang maaga rin tayong minumulat sa school sa halaga ng pakikipagkapwa, Yeah. pag-aambag sa komunidad. So bit-bit ko yun nung pumasok ako ng gobyerno. So malaking bahagi ng formation ko ay nanggaling sa Jesuit formation sa Loyola School sa Ateneo para magamit ko yung fire na yon sa pagsisilbi sa gobyerno. So, salamat sa juice. Salamat sa juice. Ang ganda. Yung juice na yun. Ganda. Diyos ko po. Ops, teka, magbabalik ang sensei. Hi, ako si Ali Sanggalang ng Linya Linya. Iniimbitahan ko kayo mag-like, subscribe, follow social media pages ng 5 Siglo. Salamat. Yung. Number 1, a base word will be given. 2, be the first to come up with a witty or funny twist. And last is, explain your new word in one clever line. Basurali, yung mga basura sa rally. Wala. Pero hindi basura ang rally. Ang rally, Okay. tama yan, dapat ginagawa natin. Okay, sige, isa pa. So, Ali 1, Romar 0. Feeling ko. Correct. Hindi. Pero yun yung sa ano eh. Meron na ako. Daya. 1-0 pa rin, 1-0. Kasi gamit mo rin. Mambabat us. Tayo. Oh, may Ganda. Mambabat. Like, bahagi tayo ng batas. Di ba? 1-1. Ako ano? Bahaman. Ako naman. Bahaman dahil sa baha. Ako naman, baha na yung Y nakalubog. Parang t-shirt yung nasa isip ko eh. Yung Y, para yung baha at saka nakalubog sa bahay. Parang ganun. Ewan ko. Pero Gets. anong score nun? Tie. 2-1? Sige. Bisaya yun nasa isip ko eh. Kasi sa ano, 'di ba? Agay. 'Di ba? Yung mga Bisaya, agay. Mapapaagay ka sa lagay. Agay ka. Ay, at least siya na. Collab yan. Collab. Ay, okay tayo. Collab yun. Mga paagay ka sa lagay. Maningil. Ganda. Di ba? Ano na score doon? 2.5 ba?
Tabla na. Ang haba nun. Challenging ah. Manindigan. Sana hindi mawala, no? Yung paninindigan. Okay. O, sa kanya na yan, okay? So, congrats. Oo, nahihirap na. Pero manindigan, di ba? Totoo. Diyos ko dahil na. Diyos ko Lord, di ba? Diyos ko Lord. Oo. Pero, yun, balikan natin yung pagsisilbi sa gobyerno. Paano naging way yun, Ali, na yun, na mag-start yung linya-linya? Where did it start? That dream. Balik tayo dun na parang, how did this dream begin? Was this ever your dream? Or did naisip mo ba na, makakapagpatayo ka ng isang ganito na culture bearer na kumpanya? Where did it all begin? So sa akin kasi hindi ka makakapagsimulang mag-dream kung hindi ka tulog. Oo. No, kailangan tulog ka muna. So naghahabol kami ng tulog lagi sa gobyerno. Sa gobyerno. No, so madalas Nakailang years ka doon? Naka 6 years ako. 6 doon. years. So lalo na pag bandang SONA period na yan, iba na yung tulog namin. Puyatan na talaga, minsan doon na kami naglalatag. Pero nanggaling din doon kasi nakaka-stress nga magtrabaho sa gobyerno. And naghahanap din ako ng outlet na makakapagsulat ako sa sarili kong boses. So, syempre nagsusulat ako para sa presidente. Pero yung init kong kulit nanggaling din sa school yan ako yung humihirit sa school, ako yung class talaga class clown? Class clown ako. Sample? Wag na. Pero marami akong experience sa loob ng classroom na, sige, sample na lang. Lagi ko lang binibigay itong example Pero, ako yung humihirit sa klase, pero nagiri naman akong vice president ng klase. So, high school, 4th year, pinagdaan. May gamit na vice president. Oo, may silbi. May silbi. Hindi ako pala alis ng ibang mga Bansa. lugar. Nandun lang ako madalas sa classroom. Pero eto, nung naging vice president ako, alam mo naman sa school pag-graduate na, di ba, nagkakaroon ng baccalaureate na. Oo. So, tinatanong ng teacher namin kung, so class, anong gusto nyong pagkain sa salo-salo natin? Sabi ko, sir, baka laureate. Yan. So, buisit na buisit yung teacher namin. Halos palabasin ako vice president pa naman ako. So, mga ganong hirit lang. So, laureate nga yung kinain ng mga, In fairness, laureate niya. Talaga? Nagalit talaga sa akin si Mr. Joseph de la Cruz, teacher. Mahal na mahal kong teacher. Shout out. No? Si Sir Joseph, no? So, mga ganun lang. Napansin ko kasi nung sa school, hirit-hirit, nalalight up yung room Oo. So, ako naman, alam ko rin yung hindi tinatawid na linya na nakakabastos na sa teacher. Yes. So, most of the time... Pero hindi ka naman, you didn't get into trouble because of it? Hindi masyado. Buti naman. Proud ako na hindi ako nasuspend. Dahil siguro, natatawa rin yung mga teacher. Or parang alam nila na makulit lang ako. Pero hindi naman na para i-disrupt yung buong klase. So, most of the time, mga hirit lang. So, naipon ko yung mga ganyan Pero, nung nasa government ako, hindi ako pwede maging ganun masyado. So parang hindi naman sa masyadong strict, pero may kailangan na... Kasi mahirap kasi we represent the government, we represent the president. Kami yung mga bosses din na nasa likod. So parang kapag anumang gawin namin, maaaring maging reflection niya. Yeah. So very careful kami. Kaya hindi rin ako nagpo-post ng anything na pag sumasama ako sa kanya sa iba-ibang lugar. Hindi yun para i-boast mo, no? Alam kong common na ngayon yun. Pero noon hindi yun common. Nakakahiya yun. Kasi nandyan kami para magtrabaho. So anyway, yung mga hirit ko na yan, actually nagamit ko rin sa government. So, ang trabaho ko, kapag kasi ang speech ay connecting with people So, syempre, kapag gusto mong kunin yung atensyon ng mga tao, kailangan din ng konting warm-up, kailangan ng konting hirit. Parang pag-teacher, yung motivational activity. Yes. So, kapag lalo na nga, ang kausap madalas ni Pinoy noon ay mga kabataan, mga ordinaryong Pilipino, yun ang forte ko rin So, parang sa simula ng speech niya, naglalagay na ako dyan ng mga
jokes. Minsan naman sa kanya yon. Oo. Madalas sa kanya. May mga hirit naman ako na nakakatulong din. Ano yung sa palagay mo? Meron ka bang naalala na parang hirit na, uy, hindi naman sa iyo to, pero uy, parang naalala ko na ano. Ano mga ano lang, mga hirit about, references about the youth eh. So kunyari sa yung mga 10 outstanding, yung Toym. 10 outstanding young men. Wala lang, pagbibigay lang minsan ng references na hindi naman usually siguro masyadong aware si Pinoy nun. Pero nilalagay ko katulad ng maglalagay. Dahil may pop culture, ano ka nun? Ng mga Mobile Legends dyan. Ah. Maglalagay ka ng mga keywords na ano. Hindi ko na maalala yung ibang mga hirit. Pero more on references. And actually, parang sineset up ko lang para makapag-punchline siya. Ganun. So, even sa Sona, kung napapansin mo, may mga parts din doon na maglalagay din siya ng mga hirit. Para lang din hindi ganun Boring yung ano. So, naging trabaho ko rin doon sa loob yun. Na kahit papaano, make it interesting and fun and a bit light. Dahil mabibigat syempre. Human. And then, ibalik ko lang, no, syempre, nahirapan ako doon dahil ang background ko nga ay communication, creative writing. Gusto ko sanang magsulat ng mga tula, hindi na ako nakapagsulat. Hindi ako makapag-status masyado. Dahil nakapangalan sa akin yun. Kaya ako gumawa ng linya-linya para isang way din of creative outlet ko rin. Sa mga nararamdaman ko, sa mga kalokohang naiisip ko, na ang benefit naman ng social media ay may space ka to do that for free. So, parang doon ako umihirit dahil nawala ako sa loob ng classroom, nasa loob ako ng isang opisina. Yun yung naging space ko para humirit at makapag-connect sa mga tao. So, nagulat ako na parang yung mga hirit ko na yun, yung mga hugot ko sa hirap magtrabaho, hirap mag-commute, ang hirap na yung everyday life. So, tungkol yan sa mga kastresan nating mga bagong young professionals, yung hirap nating mag-ipon ng pera, yung hirap nating magpapayat, mga ganong mga bagay, doon ko binuhos. And then nagulat ako, nagre-resonate sa mga tao. So, habang nandun ako... Ipinupost mo siya sa Facebook lang na parang mga ganitong hirit? Nag-partner ako with a friend na artist, si Pancha Alvarez, na nagkataon, nandun na rin siya sa gobyerno noon. Dalawa kami. So, habang nagmi-meeting kami... Nagsisketch kami. Habang medyo boring yung meeting, nagsusulat ako, pinapasa ko sa kanya, dinodrawingan niya. So, ganun yung naging formation ng linya-linya. Parang dalawang linya siya. Linya ng pagsusulat at linya ng pagdodrawing. Pinagkabit namin. And then we post it online. Yun, ganun siya. Tapos sa pad paper talaga siya? Doon siya sa notebook lines na nakikita nyo, mayroon pa ring notebook lines. Yeah, okay. May mga notebook lines. So, kasi nga, notebook namin yun pang notes sa meeting eh. So, dun siya nabuo. Ginagawa namin siya on the side. Sabay namin siyang ginagawa. Habang nagtatrabaho kami, may linya-linya na, 2012. So, ganun siya. Pero hindi pa siya naging t-shirt agad. No? Ano rin siya muna. Content muna. And then eventually, through yung org ko na Yabang Pinoy, sila yung nagsabi sa akin, gawin mong shirt yan. Ano yung pinakauna sa palagay mo na parang, medyo may traction na? Ano yun? In fairness, sa dami ng mga jokes namin, hindi joke yung bumentang una. Ang wordplay ko nun, puro sige, hindi puro sige. So, parang yun yung version ko rin ng Parang kasi ang hugot ko rin sa linya-linya, Romar, parang gusto kong very fond of idioms, salawikain. Dahil nga very Filipino yung ko, nagpapasa ako ng mga ganyan. Sabi ko parang para dito ako kasi maikli lang yung mga sulat ko, may wisdom siya, pero makulit, nagra-rhyme. So, sabi ko sana makagawa rin ako ng mga modern na salawikain. So, kaya yung mga ganyan, yung una kong pumatok ay pursige, hindi puro sige. Para siyang yung kapag may tiyaga, may nilaga na modern version. Parang gano'n. And then magsimula. Ganun lang, parang gawin mo lang. And then yun parang yun muna. And then saka na siya naging mas makulit. Na isa sa mga una ko yung weight loss, wait lang. Weight loss, wait lang. Mga ganyan. Pahingi ng pahinga. Dami mong alarm. Ganun. Tapos yung mga alarm na parang iPhone na di ba? So, madaming ginagawa. Mga ganun. So, kung ano-ano lang na mga hirit na nakaka-relate yung mga tao. Ops, teka. Balik ang Sensei. Kasama kami ni Mr. Ali Sanggalang, yung co-founder at creative director ng Linya Linya
dito lamang sa Sensei. Parang hindi lahat ng bagay kaya ng tawanan eh. May mga panahon na kailangan mo ring iparamdam sa kanila na okay lang malungkot, okay lang ma-feel na mag-isa ka, questionin yung mga nangyayari. Pero nakita siguro ni Jim na masaya tong dalawang tong ugok na to, itong dalawang ulupong na to, masaya sa ginagawa nila. And gusto kong maging part nung saya na yun. Kaya kami nagsama. Pero nung unang nagsimula kami, nagna-number 3 kami kasi wala pang nagpa-podcast eh. So number 1, Diba? Wake Up with Jim and Sam. Number 2, Adulting with Joy Spring. Number 3, Linya-Linya Show. Oo, at least number 3, di ba?